Sige po tayo manalangin. Aming Diyos, salamat. Patawad po kung meron ko pong nakitang karumihan, kasalanan sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na amin pong lubos na maunawaan ang iyong mga salita at may apply namin ito sa aming buhay. Buksan po ninyo ang aming puso, isipan. Kung sa ganun, Panginoon, ang mga salitang ito ay magrema at lumago, makita sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. Punuin mo kami ng iyong karunungan. Balutin mo kami ng iyong Holy Spirit. Pag sa ganun, Panginoon, ang bawat bibig kasi namin, Panginoon, sa ibabaw ng pulpitong ito ay nagmumula sa inyo. Turuan niyo kami na lagi naming hanapin ang iyong guidance upang sa ganun, Panginoon, hindi namin magawa ang aming nais kung hindi ang inyong kalooban. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mapo po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga prayer. Amen. Praise God. Lalo sa dalawang linggo no, na hindi ako nakakit sa babaw ng pulpito dahil medyo pinalo ako ni hallelujah. But hindi po hadlang ang mga bagay na yon. Praise God para tayo ay hindi makapaglingkod sa ating Panginoon. Totoo nga po na sa panahon natin ngayon, yung mga elders at mga leader ng church, siya po talaga yung pinaka wanted kay Satanas. No, para yun ang kanyang plano. Chapter 10 verse 10 ng Juan, ano sabi niya? Pumunta magnanakaw, para magnakaw, pumatay, at manira. But ang ating Panginoon ay nariyan siya upang tayo ay bigyan ng lakas, isang buhay, isang panibagong buhay para tayo ay makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Praise the Lord. Alam niyo po itong paa ko, no? Tataas ko lang ng konti. Ayan. Maitim po siya. Pero nung ito po'y nasa critical na kalagayan, parang nakita niyo po ba yung hotdog? O ganun siya pagkatapos magang-maga. Kasi po yung aking mga barikos dito, may sugat pa. Ito po may sugat dito, mahaba dito eh. Tapos yung mga barikos ko rito na naglabasan, biglang pumutok. Kaya pag ginalaw ko po siya, parang abot sa utak yung yung kirot, ang sakit. Hindi ako makakalakad. No? Ang ginagawa nga ni Sam sa akin, binubuhat na lang ako papunta sa CR. No? Ang sakit talaga kapag nakaganyan. Gusto niya lagi lang nakataas. No? At lagi mo siyang no, kaya iba pala kapag yung ating mga ugat, yung varicose po natin pumutok, no? Matindi ang sakit. No, yung sugat dito, sandali lang po yung gumaling eh. Hanggang ngayon yung akin pong naramdaman yung varicose. Yung mga ugat na, 'di ba, yung lumalabas tapos biglang sumabog na ganun. So, ingatan po natin kasi nung kabataan pa ni Pastor, masyadong si Pastor no? Welder, electrician, no, yun ang trabaho ko noon. Kaya nakuha ko ito. Yung pagod ka, tapos maghuhugas ka. No, pati po yung aking mata, yung aking right side, hindi na po makakabasa ito. Yung kaliwa na lang. But this coming Tuesday po, ito po ay naka-schedule sa doktor. No, meron na po ako schedule sa doktor. At pag-uusapan kung kailangan na bang operahin. No? At alam niyo po ba kung bakit nagtagumpay ito? Dahil unang-una sa inyong prayer. Maraming salamat po. Praise God. At nagpapakita na lagi kayong naririyan para suportahan ang inyong pastor. Kaya po yung aking wife, ang aking mga anak,
Pinapaabot ko po sa inyo yung aming pasasalamat. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. Abiding in the vine. Ito po yung ating mensahe ngayong umaga. Praise God. Ayan. Praise. Marahil, palagi na po ninyo itong nababasa o lagi na po ninyo itong naririnig. But gusto ko pong sariwain sa atin sa umagang ito. Praise God. Praise the Lord. No? Ang puno at ang kanyang sanga. No? At ito po ay tinuro ni Juan doon sa kanyang salita sa chapter 15. Napakaganda po ng mensaheng ito. At siguro sa panahon natin ngayon, sa ating mga kabataan, bihirang-bihira na lang sila makakita ng yung taniman. Sino ba sa inyo lagi nakakakita ng mga vineyard or taniman? No? Kasi ang nakikita natin dito, kadalasan sa Maynila, mga buildings, ano pa ba? Mga bahay, squatters, no? Pero, napakaganda kung minsan na tayo ay mamasyal o sumilip sa mga bandang probinsya para makita natin ang mga sitwasyon at mga bagay doon na makapagbibigay sa atin ng isang napakagandang aral. Ano po? Kung kayo po ay nakakita ng isang taniman, no, mga bandang Tanay, Tagaytay, no, ano pa ba? No, makikita, Baguio, no, pag makapunta kayo doon, yun doon sa yung rice terraces natin, sa Benguet, no? Napakaganda po kasi sila po ay hili-hilera, no? Praise God. At dito kasi sa atin, parang mayroon dito sa Tanay. Para sa Tanay yata, kung di ako nagkamali na mayroon taniman ng ubas. No, dito po sa atin, nabubuhay din po yung ubas. Pero pili lang. Pili lang siya. Katulad dito sa Maynila, hindi tayo makakabuhay dito ng ubas kasi mainit. Ang gusto kasi ng ubas, yung katamtaman lang yung lugar at malamig. Yun po yung gusto ng ubas. At kung kayo po ay nakapunta doon, makikita ninyo, no, na may mga nakahilirang tanim at napakagandang tignan. Praise God. Ito po ngayon ang ating pag-aaralan. Ito po ay isang napakagandang aral na ating makita sa isang taniman. Na ito po ay nakahilira at kung ating titignan, ito ay napakaganda. At kung ating mapansin, ito pong tanimang ito, lahat na nangdoon ay malusog. Malusog po siya dahil siya ay nakakabit sa kanyang puno. Lahat ng mga sanga na malusog, nakakabit sa puno. It is from this man divine, no? And all branches find their life and sustains. Ang sanga daw, una, kapag nakakabit sa puno, ang ibinibigay sa kanya ng puno ay buhay. Amen. Parang tayo. No? Maari ko minsan, ginagawa natin ang ating gusto, ginagawa natin ang ating sarili, pero napapansin natin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin, parang hindi applicable. Hindi nagiging maganda ang resulta. Kasi ito yung panuntunan ng Biblia. Ang lahat ng sanga na nakakabit sa puno, we find life
No? Makakakuha siya o matatanggap niya o makikita na siya ay buhay. At bakit siya ay buhay? Dahil siya ay kumukuha ng sustansya na kanyang kailangan mula sa puno na kanyang na kung saan nang doon siya nakakabit. Ganun po ang ating buhay. Praise God. Kung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo o hindi nakakabuti para sa atin. Sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan, galing po sa salita ng ating Panginoon na nagbibigay ng paalaala sa atin. Sabi niya rito, tayo ang mga sanga at siya yung puno. Praise God. Just as the branches cannot surviving without being connected to the vine. No? Katulad ng isang sanga na hindi nakakabit sa puno, hindi po niya kayang isurvive. Hindi po niya kayang iligtas ang kanyang sarili kung hindi siya nakakabit sa tunay na puno. Nakuha po natin. Praise God. Without being connected to the vine, ganun din tayo. We cannot bear fruit without abiding in Him. Ganun din daw tayo. Hindi tayo magkaroon ng bunga kung hindi tayo nakakabit sa Kanya. Ito po yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo ay nagiging Kristiyano. Na tayo ay mag-produce ng bunga. So, hindi natin magawa na magkaroon ng bunga kung hindi tayo nakakabit sa ating Panginoon. Kaya po yung ating pamagat ngayon, abiding in the vine. Napakahalaga po nito. Kaya dapat isipin natin araw-araw ang ating buhay. We are connected to God. No? Nakakonect tayo palagi sa Panginoon. Ating isip, ang ating puso, ang ating katawan at ang ating buhay, laging nakakonect, nakakabit sa ating Panginoon. Kasi kapag hindi po natin ito ginagawa, o hindi po natin ito iisipin at isagawa sa ating buhay, hindi po magiging ganap ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, maraming nag-a-admit na sila ay Christian. Praise God. Meron Sunday Christian, Wednesday Christian, ano pa ba? No? Hindi talagang totoo, full. Buo ang buhay sa Panginoon. Kaya lagi tayo mag-pray na sana ang Panginoon dumating ng Sunday. Amen. Para tayong lahat ay makasama. Pray. Ang ating, sabi niya, abiding in Christ, ang ibig sabihin nito, connected to Him through prayer. Yan. Para may papakita natin na tayo ay nakakonek sa ating Panginoon. Number 1 is daily prayer. Praise God. Nakakalungkot kung minsan na napakalapit na lang natin dito. Pagdating ng Friday, sabi mo sa katabi mo, pagdating ng Friday, nasaan ka?
Where are you? Praise God. Oh. Pero Kristiyano tayo. Lack of prayer. Para mapatunayan. Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo magbigay ng much fruit, maraming bunga. Ang ating buhay na ito, kung nakakabit sa ating Panginoon, ito po ay mag-produce ng napakaraming bunga. Praise God. Ano po itong bungang ito? No, na marami tayong madala, marami tayong maakay, patungo sa ating Panginoon. Connected to Him through prayer. Number 1. No, prayer. Sabihin nga natin prayer. Prayer. Yan, yung ating mga music ministry siguro. Every Sunday lang yan nagpipray. Every Saturday lang. Dapat araw-araw tayo nananalangin. Kasi yun ang katunayan na tayo ay, no, we are branches. Praise God. Tayo ay sanga. No? Number 2 is reading His Word. Pagbabasa ng Bible. Prayer, reading His Word. Yun po yung number 2. Bakit kailangan natin itong gawin? O number 3, ano pa isa? Yan, seek His guidance. Hanapin natin yung kanyang pangunguna. Kapag ang ating buhay ay laging babad sa pananalangin at ang ating buhay palaging meron tayong time, oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nito, hahanapin natin ang pangunguna ng ating Diyos. Dito po magiging fruitful. Sabihin nga natin, mabunga. Parang wala tao. Mabunga. Ayan, hindi. Mabunga, hindi mabunga nga. Praise God. Hanapin mo palagi ang guidance ng ating Panginoon. Through prayer, through reading the Bible. Alam niyo po, mula nung tumayo ako sa pulpitong ito, lumang-luma pa itong pulpitong ito. Ano po? Hindi ko laging kinaliligtaan na banggitin, sabihin, i-remind sa atin na lagi tayo dito. Lagi ang ating presence ay nasa prayer, pananalangin. Ang ating presence palagi ay nasa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi tayo ay mga Kristiyano. Ito po yung nagbibigay sa atin ng sustenance para makuha natin ang kailangan ng isang sanga. Ang isang sanga ay umaasa lamang sa puno na kung saan siya yung may dala sa kanya. So kung ginagawa natin ito araw-araw, ang ating buhay ay magiging fruitfulness. Magiging mabunga. Amen? Praise God. Hindi ko na sasabihin. Pero kayo na mismo ang nakakaalam at kayo na mismo ang nakakabatid. Kung ano ba ang mga bagay na dapat gawin natin. Itong mga blessings nating natatanggap, pagsamantala lang yan. At kailangan naman talagang matanggap natin yan kasi tayo ay mga Kristiyano. Praise God. Pero alam niyo po ba, yung pinaka-the best, ang pinakamahalaga sa lahat na ating pong natatanggap at mapapatunayan natin bilang tayo ay mga Kristiyano na tayo ay nagiging mabunga. Sa anong pamamaraan? Mayroon tayong dinadala sa Panginoon. Praise God. It is daily surrender to our will to His. Araw-araw na natin
No? Isusurrender ang ating buhay sa Kanya. Allowing His love, truth, to shape our thought. Diba? Kapag isinusurrender natin ang ating buhay sa Kanya, no, maipapakita natin ang pag-ibig at ang katotohanan na nais ng Diyos na magawa mo, na magawa natin sa ating loved ones, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, at sa ating komunidad. Napakaganda po ng mensaheng ito. Ano pa? No? Love, truth, action. Mga kilos natin, kung minsan parang, mga kilos natin, yung mga ginagawa natin, yung mga pananalita natin, parang hindi makakakitaan ng tunay na anak ng Diyos. No, may mga simpleng pagsubok lang, may mga problema lang. Parang, as a Christian, dapat maranasan natin ito. Bilang mga totoong Kristiyano, dapat tayo ay mararanasan natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. When we're able to Him, we are filled with the Spirit and empowered to bear fruit. Ang tinutukoy rito ng ating Panginoon para maging fruitful tayo, dapat filled tayo ng Holy Spirit. Amen. Sa panahon ba natin ngayon, we are a Christian, still walking with the power of the Holy Spirit? Nananatili ba tayo na lumalakad sa kapangyarihan ng Holy Spirit? Naipapakita ba natin ang love? Naipamumuhay ba natin ang truth? Nagbibigay ba tayo ng pag-asa sa mga tao na walang pag-asa? Nagbibigay ba tayo ng liwanag sa mga taong nadidimlan? Praise God. Trabaho natin ito, mga kapatid. Kasi tayo ay mga Kristiyano. Ang sabi ng chapter 5 ng Mateo, you are the light of the world. Tayo ang ilaw ng mundong ito. Bakit tayo nagiging ilaw ng mundong ito? Through prayer. Reading God's Word and seek guidance ng ating Panginoon. Para tayo magkaroon, ma-empower ang buhay natin. Ang isang tao o isang Kristiyano, makikilala mo siya. Makikilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Minsan nga sa loob pa tayo ng church, ang bibig natin parang Armalite na eh. Praise God. Ano pa? Katotohanan. Tayo mga Kristiyano ay isang espiritu. Ako makikita ko itong taong ito talagang filled ito ng Holy Spirit. Punong-puno ito ng Holy Spirit. Makikilala natin action sa kanyang mga kilos, mga ginagawa. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Panginoon tayo ay maging fruitful. Fruitfulness, magbunga. Ang ibig sabihin, it is meant to bear fruit. It means living a life that reflect the character of Christ. Ibig pala sabihin at makikita na ang isang tao ay Kristiyano
kung ang kanyang buhay, ipamumuhay niya ayon sa karakter, no? Pag-uugali, pananalita, kilos, pag-iisip, pag-isasagawa, karakter ng ating Panginoon. Praise God. Diba, napapansin nyo? Kapag nanonood kayo ng mga teledrama, kung sino pa yung kontrabida, siya pa yung mabait. Pero yung mga bida, sila yung mga isnabera, isnabero, soplado, soplada. Karakter. Napakahalaga po ng ating karakter. Dahil ang ating karakter, ipinapakilala nito kung sino tayo. Ano tayo? Saan tayo? Diyan pa ba kayo? Hallelujah. Kaya nga yung ating tema, living together. Sabi ko nga kay Michael, yung inyong youth fellowship, dapat magkaroon kayo ng tema. Team. Hindi yung kung sino magsalita, oh sige, ito yon, ito yon, ito yon, ito yon, ito yon. Tema dapat mayroon kayong living together. Yun ang sikrito ng isang church na malago. Baba na nga lang natin eh. Living together, yun ang sikrito ng isang Kristiyano na malago. Character of Christ, it means showing. Pag sinabi natin, ang karakter ko, katulad ng karakter ng Panginoon, showing. Nakikita. Praise God. Nakikita. Saan ba, pag sinabi natin yung showing, saan natin ito kadalasan? Ha? Saan natin ito kadalasan nakikita yung showing? Sa sine. Showing. Showing na ngayon yung aking paborito. Lalo pa yung artista. Nakikita mo. Nakikita mo siya. Showing. Showing. As a Christian dapat makikita sa buhay natin ang karakter. Hindi yung luma mong karakter. Hindi yung luma mong pagkatao, kundi yung bagong pagkatao na ginawa ng Panginoon. Hindi para sa Kanya, kung hindi para sa iyo. Amen po ba? Ano yung makikita sa buhay mo? It means showing. What is the fruit of the Spirit? Sige nga, tingnan ko kung kabisado nyo. Patience muna. Love, joy, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. Tingnan mo ako, wala akong kakontrol. Kumain kami sa Ulyukan. Sabi ni Steri, pa, puno na yung plato ko eh. Siyempre, Ulyukan. Yung putahe siguro mga nasa 40 plus. Sabi niya pa, pag mag-isanto ka ng kare-kare, sama mo ako. Kukunin ko na lang doon. Kasi puno na yung plato ko. Nakadaan doon sa lechon kawali. Pa, ito rin ha. Sama mo ako. Alam niyo naman yung Ulyukan, dapat walang leftover. Nung kinain niya na yung kanya, sobrang busog na. Wala na siyang magagawa. Kaya sabi niya pa, kainin mo na lang. Ako naman, dahil ako yung magbayad ng leftover, kinain ko lahat. Alam ko na ito ay nakakasama sa aking health.
kalusugan. Kaya Sunday, Monday, medyo matamlay na ako. Tuesday, yun na nagsimula na. Nagkaroon ako ng kulani dito, laki, nilagnat na ako. Tapos nakita ko yung mga barikos ko dito. Wala. Na, hindi na ako makalakad. Isang linggo, tiniis ko yan. Bakit? Without self-control. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga itong salitang self-control. Kasi ito yung mag-i-empower sa buhay mo. Mag-i-empower sa buhay natin upang tayo maiwas, mailayo sa kapamakan, sa kasalanan. Praise God. One of the best to the fruit of the Holy Spirit sa buhay natin as a Christian. Self-control. Pagpipigil sa sarili. Ito po yung ating buhay. At ito din po yung buhay ng ating Panginoon. Kaya as a Christian, dapat dahan-dahan natin kinukopya ang karakter ng ating Panginoon. Through prayer. Secondly, reading the message for you. Hindi siya napakalungkot. Diba? Si Mrs. nga minsan, pati patalastas sa kanyang cellphone. Ginagawa yung pantulog eh. Uy, pinaan mo naman yan. Tulog na ako. Praise God. Ang tanong, gusto mo bang maging fruitfulness ang buhay mo? Gusto mo magiging mabunga ang buhay mo? Sabi mo sa katabi, simulan. Ano yung simulan? Ha? Tatlo yun eh. O, kita nyo? Sasalita pa ako rito, hindi nyo na naalaala. Tatlo yun, ano yun? Diba? Simulan na natin. Hindi po parang usok lang yung salita ng Diyos sa atin. Na kung minsan masakit siya mata. Sabi ni RR, tita, minsan, may practice kami doon, dinaan kami ni Ate Juan sa palengke. Baho. Baho daw sabi ko. Totoo ba ang palengke mabaho? Mukhang wala na mamalingke dito. Totoo, di ba? Pero ang tanong, saan ba nanggagaling ang ating kinakain? Saan siya nanggagaling? Di ba sa palengke? Kung minsan parang gano'n ang ating pakiramdam sa salita ng Diyos. Na para bagang napakabantot, napakabaho. Pero kapag yung ating pinamili sa palengke, pinugasan natin, niluto natin, mabaho pa ba? Di ba masarap? Amen. Ganon din yung salita ng Diyos. Sa araw, tinanong ng Panginoon, mga tao sa panahon natin ngayon, para mga bata na nakaupo sa plaza at naglalaro. Di ba? Mga bata sa plaza naglalaro ng habul-habulan.
Kapag hinabol mo, tatakbo. Kapag hindi mo hinabol, sabi, "Oy, dito kami! Oh, dito ako, dito ako, dito ako." Parang ganun ang mga tao ngayon. Nandun daw siya, Kristiyano daw siya. Pero pag nilapitan mo, ano, lumalayo. Pag dumaan sa palengke, nakatakip ang ilong. Hindi niya alam. Ang lahat niyang kinakain galing sa palengke. Sa panahon natin ngayon ang salita ng Diyos, parang hindi mo maramdaman. Ba? I-share mo ang salita ng Diyos sa iba. At lumalayo sila. Maayaw. Para bagang mayroong ibang amoy na nalalasahan. Para bagang nakakalason ito para sa kanila. Hindi natin, kapag ang salita ng Diyos, mai-delivered natin ng maayos, maibigay natin ng maayos, maituturo natin ng maayos. Ito ang magbibigay ng kalakasan, tagumpay, at pagpapala sa buhay natin bilang Kristiyano. Kunin natin. Sabi niya rito, self-control sa panghuli. It means sharing good news. Lagi natin ito taglayin. Next week, nandyan na po yung ating vision at vision. Praise God. Yung ating pong mission, ano yung ating mission? Ano yung ating mission? Wala pa nakakaalam? Ilang taon na tayo mga atin sa Silanganan Community Christian Church. Equipping churches, our community. Equipping churches in our community. In Luzon, Visayas, and Mindanao, and all around the world. Yun yung ating mission. Ano naman yung vision? Vision na hindi bisyo. Kasi marami sa mga church ngayon yung kanilang bisyo, absent. Absent pag Sunday, absent pag Friday, absent. Yun yung kanilang bisyo. Ano yung ating mission? Equipping people to equipping others. Para ma-fulfill natin yung ating mission. Community tayo lagi sa ating community. Kahapon nga, dapat niyaya ko ni Mr. Glo na pumunta dun sa Buhay. Pero sabi ko nga mukhang hindi pa ako medyo makatayo ng matagal at salamat sa Panginoon. No? Bawat araw, nag-ano naman, no? Mamature naman yung ating paa. Nawawala yung maga, parang nawawala na yung kirot, nabawasan na. Pero hindi pa talaga 100% na-cure. O may mga naiiwan-iwan pa. So, yun po. It means sharing good news of salvation with other and being them into relationship with Jesus. I-share natin ang gospel. At ang bawat mabahagi na natin ng salita ng Diyos, sila din ay magkaroon ng relationship sa atin.
Sa araw na ito, ini-encourage ko kayo, examine natin. Pagkaganda, sabi niya rito, today, I encourage you to examine your life. Kayo mismo, ang mag-examine ng sarili nyo. Saan na ba ako ngayon? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala? Nasaan na ba tayo ngayon? Anong sukatan na ba ngayon? Anong level na ba ngayon ng ating buhay as a Christian? Pastor, I'm ready 3 years. And then, I'm 4 years, 5 years. Hindi yan ang sukatan. Ang haba ng ating pag-attend, ang haba ng ating pagpunta sa church, ang sukatan ng ating buhay na tayo ay makapagbabahagi sa iba ng salvation para sila ay magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. This is a fruitful life. Yun yung buhay na mabunga. Pupunta ka sa church, ikaw mag-isa. Hanggang ngayon, ilan na kayo? Ilan na kayo naglalakad papunta sa church? Ilan na? Examine your life, ang sabi dito. Examinin natin, tanungin natin ang ating sarili. Huwag na tayong tumingin sa iba. Huwag na natin ipokus ang ating mga paningin sa mga bagay sa mundo, sa mga nakasisilaw, sa mga nakaka-encourage na mga worldly aktibidades na ginagawa natin. Praise God, magiging busy tayo to share the gospel. Examine mo. Praise God. Napakadali lang yan. Exam na yan eh. Di ba? Ngayon mismo, masasagot niya. Diyan pa ba kayo? Ay, palakpakan mo sarili mo. Sarili mo lang yun. Sa Panginoon kaya, sige tingnan natin. Yan! Praise God. Nanatili tayo, naglalakad papunta sa church, mag-isa. Walang fruit. Puro. Praise God. Are you reading? Sabi niya, are you abiding in the vine? Are you connected to Jesus? Tayo ba ay nakakabit sa puno? Tayo ba ay nakakabit sa ating Panginoon? Seeking His guidance. Hanapin natin ang kanyang pangunguna. Ito po yung pangatlo. Seeking His guidance. Kaya po yung mga school, meron talaga silang office na kung tawagin ay guidance. Na kapag ang isang estudyante doon ay nagkakamali, kinukuha yon at dinadala sa guidance. At ang person naman doon sa guidance, siya yung magtuturo, itatama, aayusin itong bata na nagkakamali. Kaya araw-araw natin dapat hinahanap ang guidance. Guidance ng ating Panginoon. Kapag may problema, kapag may pagsubok, hindi yan nangangahulugan na tinalikuran ka na ng Diyos. Dapat nga kapag may problema at may pagsubok sa buhay natin, lalo nating hanapin ang kanyang katuwiran. Lalo nating hanapin ang kanyang kabanalan. Lalo natin hanapin ang kanyang kalooban. Sapagkat sa mga ganyang sitwasyon ng buhay,
Hindi malayo ang Diyos. Hindi tulog ang Panginoon. Hindi siya kailangan gisingin. Ang Diyos ay laging nakamasid. Hanapin mo ang kanyang pangunguna. Kapag hinahanap natin ang pangunguna ng ating Panginoon, alam niyo po ba, through the power of the Holy Spirit, yung ating isip magiging sharp, nagiging matalas. Praise. Nagiging matalas ang ating isip. Ay, ito pala yung dapat kong gawin. Ito pala yung gustong kalooban ng ating Panginoon. Hindi lamang ang ating isipan ay magiging matalas, kundi pati yung ating mga kilos, action. Yun yung bunga ng hinahanap natin ang guidance ng ating Panginoon. Remember, sabi dito, alalahanin mo na kung wala siya, wala kang magagawa. Remember, without Him, I am nothing. Wala akong magagawa. But with Him, we can bear much fruit. But kung nasa sa atin siya, tayo ay magkaroon ng masaganang bunga. Bear much fruit. Sa trabaho, sa negosyo, sa Bible study, sa mga pananalita, kilos, ginagawa, nagbubunga. Amen. Praise God, nagbubunga. At alam niyo, mga kapatid, ramdam ko yan. No? Ramdam ko yan. Yung mga prayer nyo, tumatalag. Kasi kung hindi nyo ako pinag-pray, malamang, hanggang ngayon, kulay hotdog pa rin ito. Amen? Yun yung prayer. Purihin ang Panginoon. Praise God. Pakaganda nito. No? But with Him, we can bear much fruit and bring Him glory to His name. Praise God. Magkakaroon tayo ng bunga at ang bungang ito bilang pagpaparangal natin sa atin. Yun ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag. Sa linggong ito malinaw, one of the best secret this week. Pasensya na kayo sa English ko, medyo baloktot pa, pero nag-aaral pa rin. Sa linggong ito, napakalinaw. Para magiging mabunga, magiging fruitfulness tayo, much bear fruit sa linggong ito. Anong gagawin? Number 1 is prayer. Parang mabigat. Parang mabigat sa kalooban yung prayer. Prayer. Siyempre, pastor, prayer. Amen. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Huwag nating gawing kabigatan ang ating daily Bible reading. Gawin natin itong kagaanan sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. And my word abide in you. Us. No? Kapag ang salita ko ay nasa sa inyo, humingi kayo at ibibigay. Huwag natin gawing kabigatan. Magtalaga ka kaya ng oras.
Yung pagsisilpon mo yan na 4 na oras, may 5 oras pa nga eh. Imagine mo. Kaya ang bata mo pa, sira na mata mo. Kasi lagi kang, kung bawasan mo kaya ng 2 oras at ilagay mo dun sa Biblia, hindi pala labo mata mo. Amen? At least kami ni Brother Joseph, pwede na kami magsalamin kasi nasa panahon na kami ng, ano na eh, no, London Bridge is falling down. Amen? Hindi namin kinakahiya yan sapagkat yan ang totoo. No? Dami akong panaginip. At yung panaginip niya nung panahon na ako ay nagsasuffer, nagkatotoo. Praise God. Praise the Lord. Para bigyan natin kapurihan ang ating Panginoon. Dapat tayo ay magiging mabunga. Pag sinabi natin, puno ng ubas, hindi mabuo ang puno kung walang sanga. Hindi ka matawag na sanga kung hindi ka nagbubunga. Prayer, reading Word of God, seek His guidance. Sa linggong ito, mga kapatid, subukan mo. Subukan mo gawin ito. Yung cellphone mong 5 oras, bawasan mo ng 2. O kung medyo mabigat, 1 oras na lang. Basa mo ng Biblia. Sige, gawin mo yan. Tingnan ko lang. Kung yung mukha mo na nasa 28, kung di maging 18. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayo, nalangin tayo. Aming Amang nasa langit, salamat po dahil kami ay ginawa mong mga sanga. Binigyan mo kami ng buhay. At bilang puno, kayo ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo kami sa aming araw-araw na buhay na aming ilaan ang oras sa pananalangin, sa pagbabasa, at paghanap ng inyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na isurrender namin ang aming buhay sa inyo. Upang palagi naming maranasan ang kapunuan at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin upang ang aming buhay ay magiging masagana sa bunga. Ginoon, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay binibigay namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat ng anak ng Diyos, pagsabi ng amin. Salamat po. Maupo po tayo.